Itinaboy nila ako sa gitna ng unos, duguan at nagmamakaawa. Habang nawawalan ng pintig ang anak sa aking sinapupunan, narinig ko ang halakhak ng asawa ko at ng babaeng itinuring kong kapatid sa aming kama. "Pabigat ka lang," sabi niya. Akala nila tapos na ako, pero ang basahang itinapon nila ay babalik bilang isang bagyong wawasak sa lahat ng kasinungalingan nila. Handa na ba silang magbayad? Utang na loob niya sa akin ang buhay niya, Mael. Kaya tama lang na magsilbi siya sa atin hanggang mamatay siya sa pagod. Pabigat lang ang babaeng iyan sa pag-asenso mo. Wala siyang maibibigay, kundi kamalasan. Ang mga salitang iyon na sinundan ng isang malandi at pamilyar na halakhak ay tumagos sa manipis na pinto ng kwarto. Sa labas ng pintuang yon ay nakatayo si Amira. Basang-basa sa malakas na ulan, nanginginig ang buong katawan habang yakap-yakap ang isang maliit na supot ng plastik. Sa loob ng supot na yon ay ang mga mamahaling gamot para sa puso ng kanyang biyenan na si Aling Rosa. Mga gamot na binili niya mula sa pagkakasanla ng kanyang nag-iisang manipis na singsing at paglalakad ng ilang kilometro sa gitna ng bumabagyong gabi dahil walang masakyang jeep. Ginawa niya ang lahat ng yon dahil mahal niya ang kanyang pamilya, ngunit ang isinukli sa kanya ay ang boses ng kanyang asawa at ng babaeng itinuring niyang matalik na kapatid na si Carmela na nagtatalik sa ibabaw ng mismong kama na pinaghahati-hatian nila ng kanyang asawa. Isang matinding paninikip ang gumapang sa lalamunan ni Amira. Parang may pumulupot na alambre sa kanyang leeg. Pinipigilan ang anumang hanging nais pumasok. Unti-unting nawalan ng pakiramdam ang kanyang mga nanginginig na daliri. Ang supot ng gamot ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang hawak at lumagpak sa sahig, kasabay ng pagkabasag ng kanyang pagkatao. Ang mga pamilyar na dingding ng kanilang maliit na bahay, ang amoy ng piniritong isda na inihanda niya kaninang umaga, ang lahat ay tila naging isang madilim at nakasusulasok na bilangguan. Bakit ang mga taong pinag-alayan ko ng buong hininga ko ang siyang sasakal sa akin hanggang sa mawalan ako ng buhay? Bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Mael. Magulo ang buhok at nagmamadaling inaayos ang sinturon ng kanyang pantalon. Sa likod nito ay si Carmela, walang anumang bakas ng hiya sa mukha habang inaayos ang pagkakabutones ng manipis na blusa. Sa halip na humingi ng tawad, isang nakakapasong tingin ng pandidiri ang ipinukol ni Mael sa kanyang asawa. Sinumbatan niya si Amira, sinabing palagi na lang itong naghahanap ng atensyon at sumisira sa diskarte niya sa buhay. Nais sanang sumagot ni Amira. Nais niyang isigaw ang lahat ng sakit. Ngunit isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Napakapit siya sa hamba ng pinto. Nanlalaki ang mga mata habang unti-unting bumabagsak ang kanyang mga tuhod sa malamig na sahig. Isang mainit na likido ang mabilis na gumapang pababa sa kanyang mga hita, humalo sa tubig ulan na tumutulo mula sa kanyang damit. Ang kanyang anak, ang tanging pag-asa na nagpapalakas sa kanya sa araw-araw, ay unti-unting nawawalan ng kapit. Nakita ni Carmela ang pag-agos ng dugo, ngunit umingos lamang ito. Nakahalukip-kip na bumaling kay Mael upang sabihing nag-iinarte lamang si Amira para magpaawa na sadyang ginagawa yon ng babae para magdagdag ng panibagong gastusin sa kanilang buhay. Sa ingay ng kanilang komosyon, lumabas mula sa kabilang kwarto si Aling Rosa. Nang makita ng matanda ang dugong kumakalat sa sahig, hindi awa ang namutawi sa kanyang mga labi, kundi matinding galit. Itinuro ng nanginginig na daliri ng matanda ang duguang si Amira. Isinisigaw na isa itong salot na nagdadala ng kamalasan at kamatayan sa kanilang pamamahay. Walang anumang pag-aalinlangan, tinapakan ni Aling Rosa ang mga gamot na pinaghirapang iuwi ni Amira. Dinurog ang mga ito sa sahig at ipinag-utos sa kanyang anak na palayasin ang isinumpang babae. Kinaladkad ni Mael ang nanghihinang si Amira.
patungo sa pintuan. Sa mga sandaling iyon, dumating ang matandang kapitan ng aming barangay, isang iginagalang na pinuno na may puting buhok at malalim na boses. Sinubukan ng matandang lalaki na umawat. Nagmamakaawang dalhin muna si Amira sa ospital dahil nag-aagaw buhay ito. Ngunit sa labis na pagmamataas at galit ni Mael, marahas niyang itinulak ang matandang kapitan pabalik sa ulanan. Wala nang nagawa si Amira nang buong lakas siyang itulak ni Mael palabas ng bahay. Isang malakas na pagbagsak ng pinto ang umalingaw-ngaw. Nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa puso ni Amira sa gitna ng umaatungal na bagyo. Bumagsak siya sa malapot at malamig na putik. Niyakap niya ang kanyang duguang puson, walang tinig na lumalabas sa kanyang bibig, kundi ang mapait na paghikbi ng isang inang ninakawan ng lahat. Ang walang humpay na buhos ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Pinapamumbid ang kanyang buong katawan, habang unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin at sumusuko ang kanyang diwa. Naaninag niya ang isang itim na sasakyan na tahimik na nakaparada sa masukal na bahagi ng kalsada. Isang matangkad na lalaking nakasuot ng pormal na itim na kasuotan ang bumaba mula rito. May dalang isang malaking itim na payong at nag-uumpisang maglakad patungo sa direksyon niya. Sa gitna ng malansang amoy ng dugo at putik, isang mahina, ngunit pamilyar na amoy ng mamahaling kahoy na selyado ang humaplos sa kanyang naghihingalong kamalayan. Dahan-dahang bumalik ang kamalayan ni Amira mula sa isang malalim at madilim na panaginip. Ang unang sumalubong sa kanyang pandama ay ang amoy ng malinis na koton at mahapding gamot, isang malaking kaibahan sa malansang putik na huli niyang natatandaan. Nakahiga siya sa isang malambot na kama sa loob ng isang malawak at tila palasyong silid ng ospital. Ngunit ang karangyaan iyon ay walang halaga nang kusa siyang napahawak sa kanyang puson. Ang munting umbok na palagi niyang hinahaplos tuwing gabi, ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asa sa gitna ng kalupitan ng kanyang asawa, ay tuluyan nang nawala. Isang matinding kirot ang tila pumunit sa kanyang dibdib nang mapagtanto niyang nag-iisa na lamang siya. Mula sa gilid ng kanyang kama, lumapit ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng pormal na itim na kasuotan. Ang parehong anino na sumagip sa kanya sa gitna ng unos. Siya ay si Zoren, isang abogadong may malamig ngunit kalmadong mga mata. Sa isang mababa at pormal na boses, ipinabatid nito ang pinakamasakit na katotohanang maaaring marinig ng isang ina. Hindi na naisalba ang sanggol. Walang anumang paghikbi ang lumabas sa bibig ni Amira. Nakatitig lamang siya sa puting kisame habang walang tigil ang pag-agos ng may init na luha. Mula sa kanyang mga mata, tinatanggap ang parusa ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, may inilapag si Zoren sa maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Isang gintong kwintas na may mabigat na palawit na hugis sangkla. Ang sagisag ng pamilya, Makareg. Tahimik na ipinaliwanag ng abogado na ang mahirap at inaping nurse na itinapon sa ulanan ay walang iba kundi ang nag-iisang anak at tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng barko sa buong Pilipinas. Umiling si Amira, nakaramdam ng matinding pag-ikot ng kanyang sikmura. Inakala niyang isa itong napapakalupit na biro ng tadhana upang lalo siyang paglaruan. Paano siya magiging isang tagapagmana kung halos patay na siya sa gutom at pagod ng sarili niyang asawa? Ngunit ang kanyang pag-aalinlangan ay naputol nang pumasok ang isang matandang babae, suot ang kanyang kupasing bestida. Si Nanay Flor, ang nag-aruga at kinilala niyang ina. Nanginginig ang mga tuhod ng matanda na lumuhod sa gilid ng kama ni Amira. Basang-basa ang mukha ng luha. Humihingi ito ng tawad. Inaamin na itinago niya ang katotohanan sa loob ng halos 3 dekada. Isang mapait na paliwanag ang sumunod. Inilayo si Amira ng kanyang tunay na ama mula pa noong sanggol siya upang protektahan laban sa mga sakim at mamamatay taong kalaban sa negosyo.
Kailangan siyang itago sa pinakamahirap na lugar upang mabuhay. Naghihintay sa tamang panahon na siya ay may sapat na lakas upang harapin ang magulo at mapanganib na mundo ng mga makaraeg. Subalit hindi yaman o kapangyarihan ang kailangan ni Amira. Umiling siya ng mariin habang humahagulgol. Kinukwestiyon ang langit kung bakit naging napakalupit ng batas ng buhay. Mahigpit niyang niyakap ang isang makapal at puting unan mula sa kanyang ulunan. Ibinaluktot ang kanyang katawan na tila isang batang nanghihina. Sa kanyang isipan, tinantiya niya ang bigat at sukat ng unan. Pilit itong itinutumbas sa bigat ng kanyang nawalang anghel na hindi man lang niya nayakap. Ipamigay na nila ang lahat ng kumpanya, isuko na nila ang lahat ng pera, ibalik lamang ang nag-iisang rason kung bakit siya humihinga. Isang nakakabaliw na katanungan ang sumibol sa isip ni Amira. Bakit ngayon lang sila dumating? Bakit eksakto sa gabing itinapon siya sa bagyo kung kailan nawala na ang lahat sa kanya? Saka nagkaroon ng apurahang utos na hanapin ang nawawalang tagapagmana? Hindi pa siya nakakahanap ng kasagutan nang maramdaman niya ang pagbukas ng mabigat na pinto gawa sa matigas na kahoy. Isang matandang lalaki, bakas ang labis na karamdaman, ngunit nababalot pa rin ng matinding awtoridad, ang dahan-dahang humakbang papasok. Ang kanyang nanginginig na tinig ay namamaos, ngunit puno ng matinding pangungulila nang bigkasin niya ang mga salitang, "Anak ko." Ang bawat paghakbang nito ay sinasabayan ng paulit-ulit at mabigat na pagtama ng kanyang kahoy na tungkod sa makintab na sahig ng silid. Isang tunog na nag-iiwan ng matinding kaba at pahiwatig ng mga lihim na malapit ng mabunyag. Ang bawat hakbang ng matandang lalaki ay tila nagdadala ng bigat ng 3 dekada ng pangungulila. Nanginig ang kanyang mga tuhod habang unti-unting inilalapit ang kanyang sarili sa kama. Tinawag niya itong anak, isang salitang matagal na niyang ibinaon sa kanyang dibdib, ngunit imbes na yakap ay isang malamig na pader nang hinanakit ang itinayo ni Amira. Tiningnan niya ang matandang bilyonaryo, ang lalaking nagmamay-ari ng lahat ng barkong dumadaong sa kanilang bansa, at naramdaman niya ang isang mapait na galit. Sa isang basag ngunit matapang na tinig, isinumbat ni Amira ang mga taong ginugol niya sa pagkayod, hanggang sa mamanhid ang kanyang mga kamay. Ikinuwento niya ang pagiging alipin sa isang pamilyang itinuring siyang basahan. Ang mga gabing pinili niyang huwag kumain, makabili lamang ng gamot para sa isang biyenang walang ginawa kundi laitin siya, habang ang tunay niyang ama ay nakaupo sa isang trono ng ginto at nagtatago sa anino ng kaligtasan. Pilit na ipinaliwanag ni Don Aurelio na ang lahat ay ginawa niya upang iligtas ang buhay nito mula sa mga kaaway ng kanilang angkan, na ang pagpapadala sa kanya sa estero ay ang tanging paraan upang hindi siya matagpuan ng mga kalaban. Ngunit para kay Amira, ang kaligtasang ibinigay sa kanya ay naging isang mahaba at mabagal na kamatayan. Sa gitna ng mabigat na tensyon, tahimik na inilapag ni Zoren ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kama. Walang gatlang ipinaliwanag ng abogado ang panibago at mas mapait na katotohanan. Ginamit ni Mael at Carmela ang pekeng death certificate ni Amira na idineklarang patay at inanod sa kasagsagan ng bagyo upang makuha ang malaking pera mula sa kanyang life insurance. Ang perang kapalit ng kanyang buhay at ng kanyang nawalang anak ang mismong ginagamit ngayon ng mga traidor upang itayo ang kanilang pinapangarap na kumpanya ng arkitektura. Nagsasaya sila at nagpaplano ng kasal sa ibabaw ng kanyang hukay. Tila may isang matalim na yelo ang sumaksak sa utak ni Amira. Tumigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ang matinding pighati na kanina ay dumudurog sa kanyang dibdib ay biglang naglaho, pinalitan ng isang nagbabagang apoy na namumuo sa kanyang mga mata. Tiningnan niya si Don Aurelio ng diretso. Ang panga niya ay tumigas. Nagbitiw siya ng isang matapang na kasunduan. Hindi niya tatanggapin ang posisyon bilang tagapagmana sa araw na yon.
Hinihiling niyang manatiling patay sa paningin ng mundo sa loob ng 3 taon. Sa loob ng panahong iyon, gusto niyang turuan siya ng kanyang ama at ni Zoren kung paano maging walang awa at matalino sa mundo ng negosyo. Kailangan niyang matutong lumaban gamit ang isip at kapangyarihan, hindi ang luha at emosyon. Pumayag ang matandang bilyonaryo, nakikita sa mga mata ng kanyang anak ang parehong tapang na nagtayo ng kanilang imperyo. Upang patunayan ang kanyang desisyon, kinuha ni Amira ang isang matalim na gunting na pangmedikal mula sa tray sa tabi ng kanyang kama. Walang anumang pag-aalinlangan, hinawakan niya ang kanyang mahaba, ngunit buhol-buhol na buhok, ang buhok na palaging pinupuri noon ni Mael dahil nagpapamukha raw itong masunurin at mahinhing asawa. Ginupit niya ito ng marahas at malapit sa kanyang batok. Ang mga mahahabang hibla ay tuluyang bumagsak sa maputing sahig, sumisimbolo sa pagputol ng kanyang madilim na nakaraan. Mula sa isang gilid, tahimik na nakamasid si Zoren. Sa likod ng malamig na anyo ng abogado, may isang mabilis na kislap ng paghanga at kakaibang sakit na dumaan sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng mga buhok. Isang lihim na pag-unawa sa bigat ng pinagdadaanan ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang 3 taon ay hindi nasukat sa paglipas ng kalendaryo, kundi sa dami ng mga librong pinag-aralan, mga gabi ng walang tulog sa pag-aanalisa ng mga pampinansyal na dokumento, at ang unti-unting pagtigas ng isang pusong dating madaling masugatan. Natutunan ni Amira na ibaon ang kahinaan at isuot ang baluti ng isang ganap na makaraeg. Isang maaraw na umaga sa sentro ng Makati, sa labas ng nagtataasang at salaming gusali ng Makaraeg Tower, huminto ang isang makintab at napakahabang itim na sasakyan. Nagunahan ang mga gwardya upang pagbuksan ito ng pinto. Mula sa loob, dahan-dahang humakbang ang isang pares ng mapupulang sapatos na may matataas at matutulis na takong. Ang bawat paglapat ng takong sa sementadong kalsada ay nag-iiwan ng isang matalim, mabigat, at nakakabinging alingawngaw. Sa loob ng isang marangyang subdivision sa Quezon City, ang mansyon ni Mael ay tila isang paraiso sa paningin ng mga dumadaan. Ngunit sa loob nito ay naghahari ang isang nakakasuffocate na tensyon. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga kristal at mamahaling kagamitan. Subalit ang lahat ng ito ay nababalot ng makapal na usok ng kasinungalingan. Sa gitna ng malawak na sala, marahas na ibinagsak ni Mael ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Namumula ang kanyang mukha sa galit habang tinititigan ang babaeng nakasuot ng lased na bestida at may hawak na baso ng alak. Si Carmela. Isang matinding sigaw ang kumawala sa bibig ni Mael, sinusumbatan ng babae dahil sa walang habas na paggastos sa mga designer bags at sapatos habang ang kumpanya nila ay unti-unti nang nilalamon ng utang. Gamit ang kanyang pamilyar na paraan ng pagmamanipula, isinisi ni Mael ang lahat ng kamalasan sa kawalan ng diskarte ni Carmela. Na tila ba nakalimutan niya ang sarili niyang mga maling desisyon sa negosyo. Sa likod ng kanilang marangyang pamumuhay, ang kanilang mga credit card ay isa-isa nang pumuputok at ang bangko ay nagsisimula ng magpadala ng mga huling babala. Ang gintong hawla na itinayo nila mula sa pera ng insurance ni Amira ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak habang nagbabangayan ng dalawa. Isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa madilim na bahagi ng bahay. Malapit sa isang maliit na silid na dati ay imbakan lamang ng mga gamit. Doon nakatira si Aling Rosa. Ang matandang dati ay reyna, sa kanyang pamamahay ay isa na ngayong nakakaawang bilanggo. Ang kanyang silid ay amoy luma at kulob, malayo sa bango ng mga bulaklak sa sala. Pinapakain lamang siya ni Carmela ng mga tira-tirang pagkain at madalas pang sigawan kapag nagtatangkang lumabas. Ang anak niyang si Mael, na dating ipinagtatanggol niya laban kay Amira, ay halos hindi na siya sulyapan, abala sa pag-iisip kung paano maisasalba ang kanilang bumabagsak na dangal.
Sa isang pagkakataon na naiwang mag-isa sa kusina, nanginginig ang mga kamay ni Aling Rosa habang kinakapa ang ilalim ng isang lumang cabinet. May nakuha siyang isang gusot at kupas na litrato. Ang litrato ni Amira noong bago pa ito ikasal. Isang mainit at mapait na luha ang dahan-dahang gumapang sa mga kulubot na pisngi ng matanda. Ngayon lamang niya napagtanto ang laki ng kanyang pagkakamali. Naalala niya ang lambot ng kamay ni Amira tuwing hinahaplos siya nito, ang tiyaga nito sa pagpapakain sa kanya, at ang tapat na pag-ibig na tinumbasan niya ng kalupitan. Isang mahabaging bulong ng pagsisisi ang namutawi sa kanyang mga labi. Ngunit ang hangin lamang ang nakarinig dito. Sa kabilang dako, isang matinding banta ang dumating sa pamamagitan ng isang liham mula sa bangko. Kailangan nila ng isang malaking mamumuhunan sa loob ng 2 linggo, kung hindi ay mawawala sa kanila ang lahat. Ang tanging pag-asa na lamang nila ay ang balitang ang dambuhalang kumpanya ng Makaraeg ay naghahanap ng mga lokal na katuwang para sa kanilang bagong proyekto. Para kay Mael at Carmela, ito ang huling baraha upang hindi sila bumagsak sa putik na kanilang pinanggalingan. Inayos nila ang kanilang pinakamagarang kasuotan. Pilit na itinatago ang kaba sa likod ng mga pekeng ngiti at naghandang humarap sa kung sino man ang namumuno sa imperyong iyon. Habang naglalakad ang dalawa patungo sa nakasarang pinto ng opisina ng Makaraeg, tila ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang ay paalala ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat pagtibok ng kanilang puso ay sinasabayan ng lamig na gumagapang sa kanilang mga batok. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang lahat ng kanilang inaasahan ay guguho sa isang iglap. Sa loob ng silid, ang tunog ng pag-ikot ng isang swivel chair ay dahan-dahang pumupuno sa katahimikan, habang ang isang boses na dati ay pamilyar, ngunit ngayon ay puno na ng awtoridad, ay nag-uumpisang magsalita. Ayusin mo ang kwelyo ko, Carmela. Kailangang magmukha tayong bilyonaryo sa harap ng bagong chairperson. Hindi pwedeng amoy. Mahirap tayo sa harap niya. Ang mga Makaraeg ay hindi tumitingin sa mga basurang tulad ng dati nating buhay. Ang tinig ni Mael ay puno ng kayabangan habang tinitignan ang sarili sa malaking salamin ng lobby ng Makaraeg Tower. Sa tabi niya, si Carmela ay abala sa pagpapahid ng matingkad na pulang lipstick. Suot ang isang mamahaling bestida na binili gamit ang huling pera mula sa insurance ni Amira. Wala silang kaalam-alam na ang bawat salitang binitiw nila ay tila mga lason na bumabalik sa kanila sa loob ng gusaling iyon. Ang kabalintunaan ng kanilang sitwasyon ay sadyang nakapanlulumo. Suot ang karangyaang ninakaw mula sa isang patay upang humingi ng tulong sa pamilyang tunay na nagmamay-ari ng buhay na yon. Sa loob ng silid ng pagpupulong, ang hangin ay mabigat at malamig. Nakaupo si Amira sa isang malaking swivel chair na nakatalikod sa pintuan. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaba at paglilinis, ay maayos na ngayon ang pagkakalinis at may suot na isang simpleng singsing na brilyante. Ang kanyang puso, na dati ay tila isang bukas na sugat, ay nababalot na ngayon ng isang balutid ng yelo. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng mga paa ni Mael, hindi siya nanginginig. Sa halip naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan, ang katahimikan bago ang isang malakas na pagguho. Dahan-dahang humarap ang upuan. Ang pag-ikot nito ay hindi gumagawa ng anumang ingay, ngunit ang epekto nito sa 2 taong pumasok ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Napabitaw si Carmela sa kanyang bag at si Mael ay napaatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanilang mga mukha ay nawalan ng kulay, tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa malalim na hukay. Ang babaeng itinapon nila sa gitna ng bagyo, ang babaeng idineklara nilang patay, ay nakaupo ngayon sa harap nila na may dalang awtoridad na hindi nila kailanman inakalang maaabot nito. "Good morning,"
I believe you are here to discuss a partnership with Makaraeg Shipping. Ang boses ni Amira ay malinaw, formal, at walang kahit anong emosyon. Ito ay hindi ang boses ng Amira na nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Ito ay boses ng isang reynang nagbabantay sa kanyang kaharian. Matapos ang ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, mabilis na nagbago ang anyo ni Mael. Lumapit siya sa lamesa, pilit na pinatutulo ang luha at nag-umpisang magbitiw ng mga salitang puno ng kasinungalingan. Amira, buhay ka. Salamat sa Diyos. Hindi mo alam kung gaano kita hinanap. Gabi-gabi akong hindi nakakatulog. Nagsisisi sa nangyari noong gabing iyon. Nabaliw ako sa lungkot, Amira. Ang lahat ng ginagawa ko ngayon ay para sa atin. Para sa kinabukasan sana natin. Ang kanyang pag-arte ay sadyang nakasusuka. Isang desperadong pagtatangka na gamitin ang dating pag-ibig ni Amira upang isalba ang kanyang sarili. Ngunit hindi natitinag si Amira. Sa halip na sumagot ng galit, kinuha niya ang isang tumpok ng mga dokumento at dahan-dahang inilatag ang mga ito sa mesa. Let's talk business, Mr. De La Cruz. Base sa audit na ginawa namin, ang kumpanya nyo ay baon sa utang. May mga ghost projects kayo sa Batangas at ang inyong pondo ay nanggaling sa isang insurance claim na may kaduda-dudang basehan. Sa tingin nyo ba, ang Makaraeg ay makikipag-ugnayan sa mga manlolokong tulad ninyo? Ang bawat salita ni Amira ay tila isang latigo na humahampas sa pagkatao ni Mael. Vinalidate niya ang bawat kamalian, bawat kasinungalingan, gamit ang malamig na katotohanan ng mga numero. Isang matinding kahihiyan ang bumalot kay Carmela, na kanina pa nakatayo sa isang sulok at hindi makapagsalita. Nakikita niya ang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapang itayo. Sa gitna ng tensyon, kinuha ni Amira ang isang baso ng tubig na may yelo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang lumang singsing, ang murang singsing na gawa sa tanso na ibinigay sa kanya ni Mael noong sila ay ikinasal, na ngayon ay puno na ng kalawang. Dahan-dahan niya itong inihulog sa loob ng baso. Ang marang pagbagsak ng singsing sa ilalim ng malamig na tubig ay nagmarka sa katapusan ng anumang ugnayan na mayroon sila. Ang pag-ibig mo, Mael, ay kasing dumi at kasing mura ng singsing na ito. At tulad nito, wala na itong halaga sa akin. Dahil sa labis na pagkapahiya at galit, nawala ang kontrol ni Mael. Hindi niya matanggap na ang babaeng dati ay inaapakan niya ay siya na ngayong may hawak ng kanyang leeg. Marahas siyang sumugod sa lamesa. Ang kanyang mukha ay baluktot sa puot at nagtangkang abutin ang braso ni Amira upang saktan ito. Wala kang karapatang hiyain ako. Akin ang lahat ng ito. Utang mo, sa akin ang lahat. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay kay Amira, isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Mabilis at walang pasubali ang pagkilos ni Zoren. Sa isang iglap, naikandado niya ang braso ni Mael sa likuran nito at mariing ibinaon ang mukha ng lalaki sa ibabaw ng matigas na lamesang kahoy. Ang ingay ng pagkakaipit ng mga buto at ang ungol ng sakit ni Mael ay pumuno sa silid. Si Zoren, na may mga matang tila nagniningas na uling, ay bumulong ng sapat lamang para marinig ni Mael. Huwag na huwag mong duduwali ng hangin sa paligid niya o sisiguraduhin kong sa kulungan ka nahihinga sa susunod na pagkakataon. Ang pagkatalo ni Mael at Carmela sa loob ng opisina ni Amira ay hindi naging hudyat ng kanilang pagsuko, kundi ang simula ng isang mas madilim at mas desperadong hakbang sa loob ng kanilang sasakyan. Habang pabalik sa mansyong unti-unti nang kinukuha ng bangko, ang bawat hininga ni Carmela ay puno ng puot. Ang kanyang mga kuko ay binaon niya sa mamahaling balat ng upuan ng kotse, habang ang kanyang isipan ay mabilis na bumubuo ng isang plano. Hindi siya papayag na ang babaeng itinuring niyang alipin ay siyang titingalain ngayon ng buong bansa. Gamit ang kanyang mga koneksyon sa mundo ng PR at media, sinimulan niyang ikalat ang isang malisyosong kwento. Isang kwento kung saan si Amira ay inilalarawan bilang isang mapagkunwari
at ambisyosong babae na ginamit ang kanyang ganda upang akitin ang isang matandang bilyonaryo at nakawin ang kayamanan ng mga makaraig. Sa loob ng ilang oras, ang mga social media at tabloid ay napuno ng mga maling balita. Ang imahe ni Amira ay muling kinaladkad sa putik. Habang nangyayari ito, sa loob ng tahimik na opisina ng Makaraig Tower, pinagmamasdan ni Amira ang mga naglalakihang headlines sa kanyang computer screen. Naramdaman niya ang pamilyar na paninikip ng dibdib, ang pakiramdam na ang buong mundo ay muling nakatalikod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Dahan-dahang lumapit si Zoren bitbit ang isang baso ng mainit na tsa. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Amira at ang ilang patak ng natapong kape sa maputing manggas ng kanyang blusa dahil sa pagmamadali ng mga reporter kanina sa lobby. Walang imik na lumuhod si Zoren sa tabi ng upuan ni Amira. Kumuha ng isang malinis at puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang mantsa sa braso ng babae. Ang bawat kilos ng abogado ay puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot siyang mabasag ang babaeng nasa harap niya. Ang init mula sa panyo at ang banayad na pagdampi ng mga daliri ni Zoren ay naghatid ng isang kakaibang pakiramdam sa puso ni Amira. Isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng silid na yon, tanging ang tunog ng kanilang paghinga at ang mahinang pag-ikot ng aircon ang namamayani. Sapat na upang ipadama sa kanila na sa gitna ng bagyo ng paninira, may isang matibay na sandigan silang dalawa. Samantala, sa labas ng naglalakihang gate ng Makaraig Tower, isang matanda ang pilit na nakikipag-usap sa mga gwardya. Si Aling Rosa, na nakasuot ng isang lumang duster at tsinelas na pudpud na, ay naglakas loob na lumabas ng bahay sa kabila ng kanyang panghihina. Narinig niya ang mga balita at ang katotohanang si Amira ay buhay at makapangyarihan na ngayon. Ang kanyang puso ay punong-puno ng pagsisisi. Nais niyang humingi ng tawad, nais niyang sabihin kay Amira na nagkamali siya. Ngunit ang mga gwardiya na sumusunod sa mahigpit na utos ay tinrato siyang parang isang palaboy. Itinulak siya palayo sa kalsada, dahilan upang mapaupo ang matanda sa mainit na semento. Walang nakakita sa kanyang mga luha habang nakatingin siya sa itaas ng gusali, nagmamakaawang sulyapan man lang ng babaeng dati niyang pinagmalupitan. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ng gabing iyon ay naganap sa loob ng isang pampublikong ospital, sa ward kung saan naroroon ang batang si Leo. Pumasok si Carmela sa silid, hindi bilang isang nag-aalalang ina, kundi bilang isang babaeng tinitignan ng kanyang anak bilang isang sumpa. Tinitigan niya ang maputlang mukha ng bata na nakakabit sa iba't ibang tubo. Sa halip na haplos, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding inis. Inisip niya na kung wala ang batang ito, mas madali sana siyang makakatakas sa kanyang mga utang at makahanap ng bagong lalaking susuporta sa kanya. Tinangka niyang tawagan ng nurse upang sabihing nais na niyang itigil ang anumang gamutan dahil wala na siyang pambayad. Isang desisyong kasing lamig ng kamatayan. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng salamin, may isang taong lihim na nakikinig at nagmamasid sa kanyang bawat kilos. Habang ang gabi ay lumalalim, ang tensyon sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan ay umabot na sa sukdulan. Si Amira ay nakatayo sa harap ng malaking salamin ng kanyang penthouse, pinagmamasdan ang mga ilaw ng Maynila. Alam niyang sa susunod na araw, kailangan niyang harapin ang mga kamera at ang mapanghusgang mata ng publiko. Sa kanyang likuran, nananatiling nakatayo si Zoren, handang sumabak sa anumang laban para sa kanya. Ang katahimikan ay nabasag lamang nang tumunog ang telepono ni Amira, isang tawag na magdadala sa kanya sa isang desisyong babago sa tadhana ng lahat ng taong nagtangka sa kanyang dangal. Ang buong bulwagan ng pagtitipon ay napupuno ng mabibigat na bulungan at ang nakakasilaw na liwanag
mula sa mga kagamitan ng media. Ang lahat ay naghihintay sa pagbagsak ng dangal ng nag-iisang tagapagmana ng mga makaraeg. Ngunit sa gitna ng ingay, bumukas ang malaking pinto at pumasok si Amira na tila isang anghel ng katarungan. Ang kanyang bawat hakbang ay dahan-dahan, mariin, at puno ng dignidad. Sa likuran niya si Zoren ay nananatiling matikas. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat galaw ng mga tao sa paligid. Hindi mababakas sa mukha ni Amira ang takot o pag-aalinlangan. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng kapayapaang nanggagaling sa paghawak ng katotohanan. Tumayo si Amira sa harap ng podium. Sa halip na magsalita ng mahaba at madamdaming depensa, itinaas lamang niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang senyas sa mga tauhan sa itaas. Ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nabuhay. Ang imaheng lumitaw ay hindi ang mukha ni Amira, kundi ang madilim at tahimik na hallway ng isang ospital. Nakita ng lahat ang isang babaeng balisa, si Carmela. Kitang-kita sa video ang pagpasok nito sa silid ni Leo, ang kanyang mga kamay na nanginginig, habang pilit na inaabot ang mga tubo at makina na nagpapanatili sa buhay ng sarili niyang anak. Ang bawat pagtatangka ni Carmela na putulin ang hininga ng bata ay malinaw na nakunan, kasama ang kanyang mukhang punong-puno ng puot at kawalan ng puso. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing lamig ng yelo. Ang mga reporter na kanina ay handang sumakal kay Amira ay tila nawalan ng boses. Sa loob naman ng mansyong unti-unti nang nagdidilim, narinig ang tunog ng pagkabasag ng baso sa sahig. Si Carmela, na nanonood mula sa telebisyon, ay napaatras habang ang kanyang buong katawan ay nilalamon ng matinding panginginig. Ang kanyang pinakamaitim na lihim ay nakabantad na ngayon sa harap ng buong mundo. Hindi na niya maikakaila ang katotohanang mas mahalaga sa kanya ang pera at posisyon kaysa sa buhay ng batang nagmula sa sarili niyang sinapupunan. Bumalik ang atensyon ng lahat kay Amira. Ang kanyang tinig, matatag at puno ng kumpiyansa, ay umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang babaeng umakusa sa akin ng maling gawain ay siya ring taong nagtulak sa sarili niyang anak sa kapahamakan dahil inakala niyang sagabal ito sa marangyang buhay na gusto niya. Ngunit may isang katotohanan na hindi niya kailanman nalaman. Sandaling tumigil si Amira. Ang kanyang titig ay dumiretso sa kamera, matindi. Tila umaabot hanggang sa kaloob-looban ni Carmela. Ako ang nagligtas sa bata. Ako ang 3 taon nang nagbabayad ng bawat sentimo para sa operasyon at gamutan ni Leo. Ang bata na itinapon mo, Carmela, ay ngayon ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Isang malakas na pagsinghap ang nagmula sa madla. Ang plot twist na ito ay hindi inakala ng sinuman. Ipinagpatuloy ni Amira ang kanyang pahayag. Itinuro ang bawat kasinungalingan ng mag-asawang De La Cruz. Binigyang diin niya na ang bawat mamahaling damit at alahas na isinusuot ni Carmela ay binili gamit ang dugong galing sa panloloko at sa pagpapabaya sa isang inosenteng buhay. Ang imahe ni Amira bilang isang gold digger ay agad na napalitan ng isang imahe ng isang babaeng may gintong puso, isang tunay na reyna na marunong magpatawad ngunit marunong ding magparusa. Hindi nagtagal, ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga pulis ay narinig sa labas ng bulwagan at patungo rin sa mansyon ni Mael. Sa gitna ng live broadcast, nakita ng lahat ang pagdating ng mga awtoridad sa bahay ni Mael. Ang marahas na pagkapit ng mga bakal na posas sa nanginginig na mga braso ni Carmela ay naging simbolo ng katapusan ng kanyang kasamaan. Habang kinalakalad siya palabas, ang kanyang mga gulugulong buhok at ang kanyang mga pagsigaw sa kawalan ay naging isang nakakaawang tanawin, ang tunay na mukha ng karma na dumating sa tamang oras. Matapos ang kaguluhan, habang pababa si Amira mula sa entablado, nakaramdam siya ng isang kakaibang ginhawa. Ngunit ang kapayapaang ito ay pansamantala lamang. Habang naglalakad sila ni Zoren patungo sa elevator,
Naramdaman ni Amira ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Ang numerong lumitaw ay hindi rehistrado, ngunit nang sagutin niya ito, ang boses na kanyang narinig ay puno ng kabaliwan at desperasyon. Akala mo ba nanalo ka na, Amira? Hinding-hindi ako papatalo sa isang basurang tulad mo. Kung kailangang mamatay kaming lahat, isasama ko ang matandang ito. Ang boses ni Mael ay nagdadala ng matinding kaba at sa background ay narinig ni Amira ang mahinang paghikbi ni Aling Rosa. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Amira. Kung hindi dahil sa pagbabalik mo at sa pagmamatigas mong sirain ako, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang boses ni Mael ay pumapalahaw sa gitna ng malakas na ihip ng hangin sa itaas ng isang abandonadong gusali sa gitna ng Maynila. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit at takot, habang ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ng nanginginig at umiiyak na si Aling Rosa. Naroon si Amira, nakatayo sa tapat nila, ramdam ang lamig ng gabi na humahagupit sa kanyang balat. Ngunit ang mas matinding lamig ay nagmumula sa katotohanang ang lalaking minahal niya noon ay ganito na kadesperado. Sa mga sandaling iyon, ang kabalintunaan ng tadhana ay tila isang matalim na kutsilyo. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas, si Amira ay tinitingala bilang isang matagumpay at marangal na babae sa harap ng mga kamera. Ngunit ngayon ay narito siya sa madilim at mapanganib na lugar upang iligtas ang taong unang nagtaboy sa kanya sa ulanan. Ang kanyang puso ay naninikip, hindi dahil sa takot kay Mael, kundi dahil sa matinding awa para kay Aling Rosa, na ngayon ay tila isang basahang walang lakas na lumaban. Ang bawat hikbi ng matanda ay tila isang pag-amin sa lahat ng mga maling nagawa nito kay Amira noong mga nakaraang taon. Nagsimulang magsalita si Mael. Gamit ang kanyang pamilyar na paraan ng pagmamanipula, isinisigaw niya na ang lahat ng kanyang mga maling desisyon, ang kanyang pangangaliwa, at maging ang pagkawala ng kanilang anak ay kasalanan ng kahirapan at ng kamalasan na dala ni Amira. Isang klasikong biktima ang kanyang pilit na ipinapakita na tila ba ang buong mundo ang nagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Ngunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mael, lalong tumitibay ang loob ni Amira. Hindi na siya ang babaeng dumedepende sa pag-aproba ng lalaking ito. Sumigaw si Aling Rosa sa gitna ng kanyang pag-iyak. Inuutusan si Amira na iwanan na siya at wag nang magpakita ng awa. Sa unang pagkakataon, inamin ng matanda ang kanyang pagiging isang mapang-aping biyenan at ang kanyang pagkabulag sa totoong pagkatao ng kanyang anak. Ang mga luha ni Aling Rosa ay hindi lamang luha ng takot, kundi luha ng isang ina na sa wakas ay nagising sa katotohanang ang sarili niyang anak ang naging pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ang pagsusumamong yon ay naging hudyat ng pagputol ng huling tanikala ng utang na loob na naramdaman ni Amira para sa pamilyang De La Cruz. Sa isang kalmado ngunit nakamamatay na boses, sinagot ni Amira si Mael. Binigyang linaw niya na ang lahat ng nangyari ay bunga ng sariling mga desisyon ng lalaki. Ang kasakiman, ang kawalan ng prinsipyo, at ang pagiging traidor ay hindi idinikta ng tadhana, kundi pinili ni Mael dahil sa sarili nitong kahinaan. Habang abala si Mael sa kanyang pagdedepensa, dahan-dahang gumalaw si Zoren mula sa likuran ng mga nakatambak na semento. Sa isang mabilis at planadong pagkilos, nagawa ni Zoren na mawala ang balanse ni Mael, dahilan upang mabitawan nito ang matanda. Nang mawala ang kanyang hawak kay Aling Rosa, natalisod si Mael patungo sa gilid ng gusali. Ang kanyang mga paa ay dumulas sa basa at madulas na semento, at sa isang iglap ay nakabiti na lamang siya sa gilid. Ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa matigas na bakal. Ang dating mapagmataas na Mael ay ngayon ay isang nakakaawang anino na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Lumapit si Amira at Zoren
At sa huling pagkakataon, tinitigan ni Amira ang mga mata ng kanyang asawa. Nakikita niya ang matinding takot at ang huling bakas ng pagiging huli nito. Tinulungan silang mahila si Mael pabalik sa ligtas na bahagi. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil hindi nais ni Amira na magkaroon pa ng anumang bahid ng dugo ang kanyang mga kamay. Dumating ang mga pulis at agad na kinapitan ang nanginginig na si Mael. Walang anumang salita ang binitiw ni Amira habang pinapanood niya ang paghila sa lalaki patungo sa kulungan. Tinalikuran niya ang lahat ng pait at sakit ng nakaraan. Habang naglalakad siya palayo, naramdaman niya ang malalim na kapayapaan sa kanyang loob. Isang kapayapaang nanggagaling sa ganap na pagpapalaya sa sarili mula sa anino ng ibang tao. Ngunit ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat nang marinig niya ang pagtunog ng telepono ni Zoren. Nakita ni Amira ang biglang pagbabago sa mukha ng abogado. Ang mga mata ni Zoren ay napuno ng matinding kalungkutan habang dahan-dahang ibinababa ang telepono. Lumapit ang lalaki kay Amira. Inilagay ang kanyang mga kamay sa balikat nito upang suportahan ang anumang susunod na mangyayari. Ang boses ni Zoren ay nanginginig nang bitawan niya ang mga salitang, "Amira, si Don Aurelio, kailangan nating magmadali sa ospital." Ang pasilyo ng ospital ay nababalot ng isang uri ng katahimikang nakabibingi. Sa kabila ng pagmamadali ni na Amira at Zoren, tila tumigil ang pag-inog ng mundo nang makarating sila sa harap ng silid ni Don Aurelio. Ang mahinang liwanag mula sa loob ay nagpapakita ng isang matandang lalaking payapang nakahimlay. Ang kanyang mga mata ay tuluyan ng ipinikit sa mundong ito. Hindi umabot si Amira. Ang kanyang mga tuhod ay muling nanghina, ngunit bago pa man siya bumagsak sa sahig, naramdaman niya ang matitibay na bisig ni Zoren na sumalo sa kanya. Walang humiyaw, walang malakas na hagulgol. Tanging ang marahang pagtulo ng mga luha ni Amira ang nagpahiwatig ng kanyang matinding pangungulila sa amang kailan lang niya muling nakilala. Sa tabi ng higaan ng matanda, isang puting sobre ang maayos na nakapatong. Ito ang huling habilin ni Don Aurelio para sa kanyang nag-iisang anak. Sa loob ng liham, isinulat ng bilyonaryo ang kanyang labis na pagmamalaki kay Amira. Sinabi niya na ang tunay na kayamanan ng mga makaraeg ay hindi ang mga barko o ang ginto, kundi ang integridad at ang pusong marunong tumayo sa gitna ng unos nang hindi nawawala ang kabutihan. Tinawag niya si Amira na niyam ng kanyang buhay, ang nag-iisang liwanag na nagbigay ng kahulugan sa kanyang huling 3 taon. Ang liham na yon ang naging huling haplos ng isang ama, isang basbas na nagbigay kay Amira ng lakas upang harapin ang kinabukasan ng walang takot. Ang araw ng libing ay dinaluhan ng mga pinaka-impluwensyal na tao sa bansa, ngunit para kay Amira, ang lahat ng yon ay malayo at tila isang panaginip lamang. Nakatayo siya sa ilalim ng isang itim na payong, pinapanood ang dahan-dahang pagbaba ng kabaong. Sa gitna ng luntiang damuhan ng kanilang pamilya, ang mahinang pagpatak ng ulan ay tila pakikiramay ng langit sa kanyang pighati. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ulan ay hindi na simbolo ng kanyang pagkatalo. Ito ay tila isang banal na tubig na naghuhugas sa lahat ng sakit, pait at dumi ng kanyang nakaraan. Sa kanyang tabi, nananatiling nakatayo si Zoren, tapat na nagbabantay, ngunit may isang uri ng distansya sa mga mata nito na hindi maipaliwanag ni Amira. Pagkalipas ng ilang linggo, sa gitna ng tahimik na gabi sa opisina ni Amira, pumasok si Zoren na may dalang isang formal na dokumento. Ito ang kanyang resignation letter. Sa isang mababa at tapat na boses, ipinaliwanag ng abogado na tapos na ang kanyang tungkulin bilang tagapagtanggol ni Amira. Ayaw niyang gamitin ang kanyang katayuan bilang tagapagligtas upang magkaroon ng puwang sa puso ng babae. Nais niyang bigyan si Amira ng pagkakataong makatayo sa sarili nitong mga paa at makahanap ng kaligayahan nang walang anumang utang na loob na nararamdaman. Ang bawat salita ni Zoren
ay puno ng respeto. Ngunit dama ni Amira ang pag-iwas ng lalaki sa kanyang mga tingin. Nang dahan-dahang tumalikod si Zoren at mag-umpisang maglakad palabas ng opisina, naramdaman ni Amira ang isang matinding paninikip sa kanyang dibdib. Isang paninikip na mas masakit pa kaysa sa ginawa sa kanya ni Mael. Napagtanto niya na ang kapangyarihan at yaman ay walang saysay kung ang taong tunay na nakakakilala sa kanyang kaluluwa ay mawawala sa kanyang piling. Hindi siya nag-atubili. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa labas ng gusali, hinabol ni Amira ang papalayong sasakyan ni Zoren. Ang kanyang mga paa ay mabilis na tumatakbo sa basang semento. Hindi inaalintana ang lamig o ang kanyang nababasa ng damit. Sa huling sandali, bago pa man tuluyang makaalis ang sasakyan, huminto si Zoren at bumaba. Naroon si Amira, hinihingal at basang-basa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapangan. Lumapit siya at marahang niyakap ang likuran ni Zoren. Isinandal ang kanyang ulo sa matibay na balikat ng lalaki. Isang mahaba at madamdaming katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Sapat lamang upang marinig ang mabilis na pagtibok ng kanilang mga puso. Hinubad ni Zoren ang kanyang itim na coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Amira. Pinoprotektahan ng babae mula sa lamig. Sa ilalim ng nag-iisang poste ng ilaw sa kalsada, dahan-dahang nagkalapit ang kanilang mga mukha. Isang pangako ng bagong simula na nababalot ng tunay na pag-ibig at pag-asa. Ang sikat ng araw sa isla ng Palawan ay tila isang mainit na yakap mula sa langit. Malayo sa malamig at malupit na ulan ng Maynila na minsang sumubok sa katatagan ni Amira. Sa harap ng isang payak, ngunit marangyang bahay na gawa sa matigas na kahoy at nakaharap sa asul na dagat, ang hanging amoy dagat ay nagdadala ng isang uri ng katahimikang matagal na ipinagkait ng tadhana. Sa malawak na dalampasigan, isang maliit na batang lalaki ang masayang tumatakbo, hinahabol ang bawat hampas ng alon sa kanyang mga paa. Siya si Leo. Ang kanyang mga pisngi ay mapula na ngayon at puno ng buhay. Malayo sa maputla at naghihingalong bata, sa ospital 3 taon na ang nakalilipas. Pinagmamasdan ni Amira ang bata mula sa beranda habang dahan-dahang humihigop ng sariwang buko. Sa kanyang isipan, hindi na ang pait ng nakaraan ang naghahari, kundi ang pasasalamat. Natutunan niyang ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang paglimot sa mga sugat, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng mga sugat na yon ang kanyang kinabukasan. Hindi na siya galit kay Mael o kay Carmela, hindi dahil sa karapat-dapat sila sa kanyang awa, kundi dahil ang pagdadala ng puot ay parang pag-inom ng lason at pag-asang ang kaaway mo ang mamamatay. Sa kabilang dako ng bansa, sa loob ng isang madilim at masikip na selda, sina Mael at Carmela ay nananatiling bilanggo ng kanilang sariling mga kasalanan. Ang kanilang mga araw ay napupuno ng walang katapusang sisihan at inggit. Unti-unting nabubulok ang kanilang mga kaluluwa sa ilalim ng bigat ng kanilang mga pagkakamali. Si Aling Rosa naman ay nasa isang maayos na tahanan para sa mga matatanda, bagamat nakatira siya sa isang malinis na pasilidad na lihim na pinupunduhan ni Amira. Ang kanyang bawat gabi ay dinadalaw ng pagsisisi habang yakap-yakap ang tanging litrato ng kanyang dating manugang na itinaboy niya sa gitna ng unos. Ang hustisya ay hindi lamang nakikita sa mga bakal na rehas, kundi sa katahimikang hindi na kailanman matatamasa ng mga taong nagtaksil sa tapat na pag-ibig. Bumalik ang atensyon ni Amira nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa likuran niya. Lumabas si Zoren mula sa loob ng bahay. Bit-bit ang isang pinggan ng bagong pritong isda. Isang simpleng pagkaing nagpapaalala sa kanilang pinagmulan, ngunit ngayon ay niluto ng may pagmamahal at sapat na kakayanan. Wala na ang matikas at malamig na abogadong nakasuot ng itim na suit. Ngayon, si Zoren ay isang lalaking nakasuot ng payak na puting polo.
Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng init na tanging para kay Amira lamang nakalaan. Handa na ang pananghalian, mahal ko. Ang boses ni Zoren ay banayad at puno ng katiwasayan. Lumapit ang lalaki sa kanya at dahan-dahang inilagay ang kanyang braso sa baywang ni Amira. Isang haplos na nagpaparamdam ng walang hanggang seguridad. Sa mga sandaling iyon, ang bawat hirap, bawat patak ng luha, at bawat gabing puno ng pighati ay tila naging sulit para marating ang puntong ito. Tumakbo si Leo patungo sa kanila, hinihingal, ngunit may pinakamalaking nangiti sa kanyang mga labi. Yumakap ang bata sa mga binti ni Amira at sa unang pagkakataon ay dindagdag nito ang salitang matagal nang gustong marinig ng babae. Mama, tingnan mo ang nakuha kong kabibe. Ang tawag na yon ay tila huling piraso ng puzzle na bumuo sa puso ni Amira. Binuhat ni Zoren ang bata, habang si Amira ay sumandal sa dibdib ng lalaki. Pinakikinggan ng matatag at tapat na tibok ng puso nito. Ang buhay ay hindi palaging tungkol sa pagtatagumpay sa negosyo o pagkakaroon ng malaking pangalan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang bumangon mula sa putik, ang tapang na muling magbukas ng puso, at ang karunungang makita ang liwanag kahit sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Habang lumulubog ang araw sa dulo ng dagat, nag-iiwan ito ng isang kulay kahel na liwanag na bumabalot sa kanilang tatlo. Isang bagong pamilyang nabuo mula sa mga guho ng nakaraan at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling matitibag ng anumang unos. Muling huminto ang isang pamilyar na itim na sasakyan sa tapat ng lumang kalsada sa Tondo, kung saan ang bawat kanto ay saksi sa mga luhang ibinuhos ni Amira. 3 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na putik at baha ang sumalubong sa kanya. Ang dating madilim at masukal na bahagi ng barangay ay kinatatayuan na ngayon ng isang maliwanag at modernong gusali, ang Amira Makaraig Community Clinic. Ito ang kanyang paraan ng pagbabalik sa komunidad na nakakita sa kanyang paghihirap, isang lugar kung saan ang mga mahihirap na ina at may sakit ay hindi na kailangan pang maglakad ng malayo o magsanla ng kanilang mga huling ari-arian para lamang sa gamot. Dahan-dahang bumaba si Amira mula sa sasakyan. Ang kanyang kasuotan ay simple ngunit elegante, sumasalamin sa isang babaeng nahanap na ang tunay na halaga ng kanyang pagkatao. Sa kanyang tabi, nananatiling hindi natitinag si Zoren na ngayon ay asawa na niya at katuwang sa bawat adhikain. Ang kanilang mga kamay ay magkahawak, isang tahimik na paalala ng lahat ng bagyong sabay nilang hinarap at pinagtagumpayan. Habang naglalakad sila papasok sa klinika, narinig nila ang masayang tawanan ng mga tao at ang boses ng matandang kapitan na ngayon ay masigla pa ring naglilingkod bilang punong tagapamahala ng seguridad ng pasilidad. Isang eksena sa loob ng klinika ang kumuha sa atensyon ni Amira. Isang batang nurse na mukhang pagod at puyat ang nakaupo sa isang sulok habang nakatitig sa kanyang mga palad. Nilapitan siya ni Amira at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Sa mga mata ng nurse, nakita ni Amira ang kanyang lumang sarili, ang takot, ang pagod, at ang pag-aalinlangan kung mayroon pa bang liwanag sa dulo ng lahat ng sakripisyo. Huwag mong hayaang lamunin ng pagod ang iyong pangarap, ang sabi ni Amira sa isang boses na kasing tamis ng musika. Ang bawat haplos mo sa may sakit ay isang panalangin dinidinig ng langit. Hindi mo alam, sa gitna ng iyong paghihirap, may inihahanda ang tadhana na mas malaki kaysa sa iyong inaakala. Nag-iwan si Amira ng isang munting sobre sa kamay ng nurse, isang scholarship para sa pag-aaral nito bilang doktor. Isang pagkakataong ipinagkait sa kanya noon, ngunit ngayon ay kaya na niyang ibigay sa iba. Sa labas ng klinika,
Habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw, lumapit si Leo na ngayon ay mas matangkad na at may dalang mga bulaklak para sa kanyang mama. Ang bata ay naging simbolo ng tagumpay ng pag-ibig sa gitna ng pagtataksil. Walang anumang ingay ng galit o pait ang maririnig. Tanging ang mahinang ihip ng hangin na tila bumubulong ng pasasalamat. Ang pamana ni Amira ay hindi ang kanyang yaman, kundi ang patunay na ang isang pusong binuo mula sa mga basag na piraso ay siyang pinakamatibay na sandigan ng pag-asa para sa iba. Tumingin si Amira sa langit, kung saan tila nakikita niya ang nakangiting mukha ni Don Aurelio. Ang lahat ng luha noong gabing iyon ng bagyo ay naging hamog na nagbigay ng buhay sa isang bagong umaga. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa paghihiganti, kundi sa isang walang hanggang siklo ng pagmamahal at pagkalinga. Isang tunay na healing na mananatiling nakaukit sa puso ng bawat taong kanyang natulungan.